Magandang gabi po mga kapatid po sa Maggiuro Christian Church at para po sa ating pulong panalangin ngayong pong April 11, no? Ang Friday at paumanhin po dahil ito po ay isang record dahil alam po ninyo na kami po ay mag-church visit po ng Isabela. Alis po kami ng Friday papuntang Sampaloc, Manila, and then Saturday ng morning doon po kami biyahe papunta ng San Isidro, Isabela. At pakipanalangin po ninyo ang aming pong pagbisita po doon. At ngayon po ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral po sa aklat ng Kawikaan. At natapos po natin yung kabanatang 1. Nakita po natin ang isa sa maraming sumulat ay si Haring Solomon at ang mga layunin po ng pagkasulat at sa verse 1 to 7 po yon. And then nakita po natin sa verse 8 and 9, makikita natin dito yung una, ang halaga ng karunungan sa pagbibigay ng karangalan. Ito po yung verse 8 and 9 sa chapter 1. Kaya nangangailangan po na ito ay ituro natin, no, sa ating mga anak na gaya ni Haring Solomon na kanyang ibinigay ang turong ito sa kanyang mga anak. At ito po ay kailangan din para sa atin, no, upang makita natin ang tunay na karunungan, at ang karunungan ito ay pagkaalam po ng banal o matuwid na pamumuhay natin sa Panginoon at nauunawaan natin kung ano ang kanyang kalooban. Yun po ang pamumuhay sa pamagitan ng karunungan. And then sa ikalawa ay ipinakita ang halaga ng karunungan sa pag-iingat po mula sa anumang mga trahedya sa buhay. At makikita natin ito sa verse 10 hanggang 33. Sa ilalim po nito may mga subtitle po tayong makikita. Sa verse 10 to 19, ang sakuna na kasama ng kasamaan. And then sa verse 20 hanggang 33, sa ikalawang subtitle natin, sakuna na kasama ng pagpapabaya natin sa karunungan kung ito po ay hindi natin susundin. And then pagkatapos po noon ay papasok na tayo sa kabanatang 2. At ito naman po ay may kinalaman po sa mga pagpapahalagang moral ng karunungan. Ano po yung makikita nating benepisyo rito, at ito po ay may kinalaman na mahalaga para sa ating moral na buhay. At alam natin ang moral ay kung ano tayo, no? Sabi nga sa pagkakahulugan ng moral refers to the principles or standards of right and wrong conduct and the categorization of intentions, decisions, and action into those that are proper or right and those that are improper or wrong. Ito ay nagpapakilala sa atin kung tayo po ay nabubuhay ng matuwid o nabubuhay po sa kasamaan. Kaya napakahalaga po talaga ng karunungan at kaalamang binibigay ng Diyos sa atin, at alam natin ang karunungan ito at kaalaman ay nagmumula sa kanyang mga salita na dapat mula sa ating puso ay ilalapat natin ang mga katuroang ibinibigay ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Kaya titingnan po natin ang chapter 2, at sa kabanatang ito ay muli ang ama na si Solomon ay nagtuturo sa kanyang anak. At gaya po ng sabi ko sa inyo, paulit-ulit na binabanggit po ito ni Haring Solomon o aking anak na kanyang tinuturuan. At sa mga pagsisikap na kailangan para makamit natin ang karunungan, makikita natin yan sa chapter 2 verse 1 to 6. Kaya kailangan ay mag-pursue tayo sa wisdom and knowledge na mula sa Panginoon. At ang moral na benepisyo, no, ng pagsisikap na kailangan para sa pagkakamit ng karunungan, makikita natin yan sa verse 7 to 10.
And then sa verse 11 to 22 ay ang proteksyon ng karunungan mula sa immoral na mga tao. So bago po natin ito ipagpatuloy, ang kabanatang 2, tayo muna po manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa oras na ito. At muli po ay dahil ang pinag-aaralan po namin ay ang karunungan at kaalaman na nagmumula sa inyo, naniniwala po kami, Panginoon, kayo ang siyang magtuturo nito sa amin. At sana po, Panginoon, ay ang mga karunungan ito ay patuloy na hubugin po niyo sa aming mga puso upang sa pamumuhay o paglalapat po namin, Panginoon, ng mga katotohanan ito. At sana ang bawat isa sa amin ay tunay nga po, Panginoon, na baguhin mo, Panginoon, hubugin mo ayon sa inyong karunungan at kaalaman na patuloy na itinuturo mo sa inyong mga salita. At ihanda po ninyo kami, Panginoon, sa pakikinig na ito at pagpalain mo kami sa pamagitan po ng pagsasagawa ng mga katotohanan ituturo po ninyo sa amin. Gabayan po ninyo ang bawat isa sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, gaya po ng sabi ko sa inyo ay tingnan natin dito. Una, sa talatang 1 hanggang 6 ay magpupursue tayo na makuha at makita ang karunungan at kaalaman na tinuturo sa atin ng Panginoon. So basahin ko po sa inyo ang verse 1 to 6, no, sa salin po ng magandang balita Biblia. Okay, pakisundan na lamang po ninyo sa chapter 2 verse 1 hanggang 6. Nasabi po dito, aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pang-unaway pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin, at tulad ng ginto na inyong mimikhiin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh, at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Verse 6, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at ang unaway bumubukal. Okay? So dito, makikita natin dito ay ang paano tayo magpo-pursue sa karunungan, no? Paano natin parang hinahabol natin ang karunungan ito upang ating makamtan. Kung mapapansin ninyo ay maraming mga words na verbs dito na makikita natin, ano? Alam natin ang verb, ito ay mga salita na nag-express ng action. So ginamit sa mga talatang ito sa verse 1 ay yung salitang tanggapin, no? Pagyamanin. And then sa verse 2 makikita nyo yung ikiling, at sabi dito ay ihilig, no? Sa verse 2. Then sa verse 3 hanapin, no? And then sabi rito ay itaas ang tinig, o sa ibang salin ay cry na makikita natin. And then sa verse 4 hanapin, and then saliksikin. So makikita natin dito ang mga layunin ng mga gawain na ito ay mga salita na talagang pautos ng guro upang ating gawin at makuha, habulin natin ang karunungan at pagkaunawa sa ating Panginoon. So may gagawin po tayo, no? Para kung gusto natin ng karunungan at kaalaman mula sa Diyos, siyempre may action tayong gagawin, no? Walang pagkakaiba po yan sa kung gusto nating makabenepisyo sa salita ng Panginoon, kailangan may gawin tayo, no? At hindi ito isang automatic na ibibigay ng Diyos ang karunungan at kaalaman na ito. Ang sabi nga na makikita natin ito, na ang sabi ay pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, no? So pilitin mong makita at masumpungan. Sa paanong paraan? Sabi niya rito, ito ang paglalarawan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin, tulad ng ginto na iyong miminahin. So, yung
alam natin ang pilak, halimbawa paghanap ng pilak o perlas, na makikita natin yan sa kalaliman ng karagatan, di ba? So anong dapat natin gawin? Kailangan sisisi tayo sa pinakamalalim niya upang makita natin itong mga perlas na ito. Ganun din yung mga ginto, no? Yung mga nagmimina, no? Talagang humuhukay sila ng malalalim upang makita talaga nila yung ibinaon na mga ginto na ito. So ganun po pala yung kung nagnanais tayo na talaga na makamtan natin ang karunungan at kaalaman na galing sa Diyos o kanya sa kanyang mga salita, kailangan may gagawin talaga tayo, no, sa salita ng Panginoon, na hindi lang basta-basta na ito ay tuwing araw ng pulong panalangin o araw ng pagsamba sa Panginoon, dadalhin natin ang Biblia natin, dala-dala natin siya, kundi may gagawin tayo. Una, ito kailangan pinabasa natin. And then may kaparaanan na ito ay ating pag-aaralan, pagbubulayan, o ito ay isa sa ulo upang mapakinabangan natin ang mga bagay nito, no? Upang tanggapin natin, pagyamanin ito, dito natin ihilig ang ating isip at puso, hanapin natin, at sabi rito, saliksikin natin. Ito yung mga layunin na kung paano ay ang mga salitang ginamit ni Haring Solomon na talagang inuutos niya sa kanyang mga anak at inuutos niya para sa atin. So napakahalaga po talaga, no, ng kung gusto natin talagang makabenepisyo tayo ng karunungan at kaalaman ng Diyos, makita natin ang kanyang kalooban sa ating buhay, mabuhay tayo sa matuwid at banal na pamumuhay na ninanais niya. Siyempre dapat para malaman natin, gumawa tayo ng aksyon sa bagay na ito. Kaya inuutusan tayo na talagang gagawa tayo. Hindi po simple ito, kundi talagang dapat ay sadyain natin, disiplinahin natin ang ating mga sarili para talagang makita natin, makamtan natin ang karunungan at kaalaman ng gagaling sa Diyos. Kaya ito po yung malaking hamon po para sa atin, no? Gaano mo tinatrato ang salita ng Diyos na hawak-hawak natin ngayon? Iyan ba'y talagang pinaglalaanan mo ng oras? Pinaglalaanan mo ba talaga ng panahon ang Biblia, ang salita ng Diyos? At isipin natin yan para tayo naghahanap ng perlas sa pinakamalalim, nung sisisi tayo sa pinakamalalim na karagatan. At parang ginto, huhukay tayo sa pinakamalalim upang makita ang mga gintong ito. Ganyan po ang salita ng Diyos. Kaya ito ay isang malaking hamon para sa atin, no? Yung karunungan at pagkaunawa, makikita natin sa verse 2 and verse 3, no? Talagang magkaroon tayo ng discernment, no? Pagsisikap na dapat natin gawin upang ang isa ay talagang maging matalino tayo para sa Panginoon. Ito ay pagkuha ng karunungan ay nakasangkot sa pagiging bukas at pananatili, no? Pagdinig sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, sa paglalapat sa ating puso at paghiling ng masigasig sa paghanap po sa karunungan at kaalaman ng Diyos. Kung makikita nyo sa verse 5 to 6, tatlong beses din binanggit niyan yung salitang kung, no? Yung kung, verse 1, 3 and 4 na makikita natin na utos para sa atin. Verse 1, 3 and 4. The verse, anak, pangaral at dinggin mo at ang aking mga utos, ingatan mo. Sa ibang salin ay dito sa magandang balita at Biblia ay wala, pero dito sa ibang salin ay tatlong beses sa verse 1, 3 and 4 yung salitang kung makikita natin ito, no? Na talagang nagpapakilala sa resulta at paghanap at pagpapahalaga sa karunungan ng Diyos na humahatong talaga sa pagkaunawa at isang bagay na kailangan nating gawin sa mga katotohanan ito. So sa paglalapat nito ay talagang dapat gumawa tayo ng aksyon, no? Kung gusto natin makamtan ang karunungan at kaalaman nagmumula sa ating Panginoon. Okay? Kaya hindi po simple na
makuha ang mga ginto at perlas na o pilak na gaya ng salita ng Panginoon ay hindi simpleng bagay, kundi talagang gagawa tayo at gagawa. Sana po yun ay maging sa atin. Kung gusto natin makinabang talaga sa salita ng Panginoon, ay bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng lakas, bigyan natin ng oras upang gawin ang mga bagay na ito. Para po sa atin ito, no? Upang makita natin talaga ang kahalagahan ng karunungan, no? Mapakinabangan natin ito. So mag-pursue tayo sa karunungan, ganun ang gawin natin. No? Huwag tayong magsawang pagbulayan ito, pag-aralan, basahin, kabisahin. Gagawa tayo ng paraan para mangyari ang mga bagay na ito. So tingnan natin yung verse 7 to 10, no? Inuulit ko po, ito ay huhubugin nito ang ating mga moral na buhay, no? Kung ano yung ninanais ng Panginoon sa ating mga buhay talaga, no? Na magkaroon tayo ng moral sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga tao na nakakaayon po sa kaalaman at karunungan na nanggagaling sa kanyang mga salita na ipinagkakaloob sa atin. Tingnan natin yung verse 7 to 10. Tingnan naman natin dito. Tingnan naman natin ang magiging benepisyo nito sa ating mga moral, no? Ang moral na mga benepisyo ng karunungan na ibinigay sa atin, verse 7 to 10. Sabi rito ay bibigyan niya ng unawa ang matuwid, no? Ang pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Verse 8, binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga iyong mauunawaan ang katuwiran at katarungan at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan, madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. So sa pagkabasa natin ito, talagang makikita natin kung ano yung moral na benepisyo ng karunungan ng Panginoong ibinibigay sa atin dito. Bibigyan tayo ng matuwid na pamumuhay, no? Sa verse 7. At iingatan tayo nito. Verse 7 pa rin. And then verse 8, babantayan tayo nito sa daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan, no? So magiging guide natin ito sa ating buhay at paglakad. Kaya nga ang iyong mauunawaan ng katuwiran at katarungan, no, ng Panginoon, at ito ay ating ito ay susundan natin ang landas ng kabutihan. So nasa matuwid na daan tayo ng ating Panginoon. And then hindi lamang yung kundi lalawak ang karunungang natatanim sa ating isipan, hindi sa ating puso, and then madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. So siguro ito ay makapagbibigay sa atin ayon dito ng siyempre maraming kaalaman, at dudulot ito ng kaalaman para sa atin, at madadama natin ang kasiyahan na dulot ng salita ng Diyos sa ating mga buhay dahil sa karunungan at kaalaman ibinibigay niya sa atin. Napakaganda, di ba? Talagang napakalaking benepisyo sa buhay ng mga Kristiyano kung talagang matamasa natin ito, kung talagang hangarin natin na mapasa atin, ay napakagandang ibinibigay nito para sa atin. Kaya malaking tanong sa atin ito, nasa sa atin ito, no? Kung gusto natin talagang makabenepisyo ng napakalaki at napakaganda mula sa karunungan at kaalamang nagmumula sa kanyang mga salita, ay talagang kailangang gumawa na tayo sa ating mga sarili sa tulong ng Panginoon upang makamtan ang mga bagay na ito na ipinagkakaloob niya. So ang karunungan ay nagbibigay ng positibo at nakapagpapasigla ng kalusugan ng mga benepisyong moral. Pinipigilan nito ang isa mula sa kasamaan, nag-aambag ng kabanalan, no? Ganda. Ang karunungan ay isang bagay nagmumula sa puso at ng moral na pag-uugali na hindi lamang sa mga intelektual, no? Hindi lang tayo nag-iipon dito ng kaalaman mula sa isip natin, kundi ito'y mula sa puso upang ating mailapat. Ito ang ginawang malinaw sa pamamagitan ng mga salitang matuwid at walang kapintasan. Ang ganda, ito yung sa verse 21. Itong idudulo talaga nito
ang makatarungan at tapat, yung pagiging patas, no? At tapat sa Diyos at sa ibang bahagi ng kawikaan. Ang salitang ito para sa tagumpay na isinalin na mahusay na paghatol ang maaaring mangyari sa atin. Ito ay nangangahulugan ng tagumpay. Ito ay resulta ng mabuting paghatol tulad ng isang kalasag na mula sa Panginoon. Pinoprotektahan ng Diyos ang mga sa pamagitan ng kanyang karunungan ang matuwid na moral na pamumuhay at nagbibigay daan sa isang tao na maging pantay din sa iba at gawin kung ano ang tama at makatarungan at patas sa harapan ng Diyos. Yung pagkakapantay-pantay na pinag-aralan natin sa chapter 1. At ito isinalin sa parehong salitang tuwid, no, na pamumuhay. Ang pag-uugali ng isang tao ay minumungkahi ng mga kasinghulugan ng kanyang lakad, ng kanyang nilalakaran o daan sa landas ng katuwiran. So isang taong nagsusumikap para sa karunungan, nakikita natin. At makikita na ito sa papasok sa kanyang puso, sa verse 10, at pagkakaroon ng karunungan at nangangailangan ng kaisipan ng tao sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang karunungan ay isang regalo mula sa Diyos. At pagkakaroon ng ganyong kaalaman mula sa Diyos ay nagbibigay ng panloob na kagalakan at kasiyahan. Yun ang pinakamasarap talaga, no? Talagang kagalakan, kasiglahan na nagmumula sa ating loob na ibinibigay po ng kanyang mga salita. Napakasarap madama yung ganong klase ng kaligayahan na nagmumula sa mga karunungan at kaalaman na nagmumula sa ating Panginoon. At hindi natin namamalayan kahit marami tayong mga daladalahin sa ating mga buhay, sa ating pamumuhay, mga problema o ano paman, pero sa pamagitan na paloob ng kaligayahan at kasiglahan, kagalakan na ibinibigay ng Panginoon, hindi natin naalantana na ito ay talagang nakakayanan natin dahil sa mga pangako at salita ng Panginoon, sa karunungan at kaalaman na kanyang ibinibigay po para sa atin. Kaya dito niya hinuhubog ang ating moral, no, na buhay. At nagsisimula mula sa loob hanggang sa labas, no, at talagang maapektuhan ito hanggang sa gawa nating panlabas, no. Binabago nito ang ating mga sarili at para sa banal na pamumuhay na kailangan natin mula sa karunungan at kaalaman sa kanyang mga salita. Kaya sana ito ay ating pong mapakinabangan talaga. Napakagandang epekto ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi lamang tayo lalago sa ating pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa ating kapwa, pagmamahal sa kapwa kapatid natin sa Panginoon, kundi talaga yung kung ano tayo ay kanyang unti-unting binabago upang tayo ay makapamuhay ng ninanais ng ating Panginoon at yung ligaya na kailangan natin mula sa loob, kagalakan, kasiglahan ay ibinibigay po ng kanyang karunungan at kaalaman na mula sa kanyang mga salita. Napakasarap maranasan po nito sa buhay natin, no, na talagang bibigyan niya nakakontentuhan ang ating mga sarili, yung mga hinahanap natin. Kadalasan po, minsan ang mga hinahanap natin ito talaga actually hindi naman po sa labas karaniwan po sa mga mananampalataya sa Panginoon, kung kaya't minsan hindi tayo nakukontento dahil may malaki tayong pagkukulang sa ating loob. At minsan hinahanap natin ito upang mapunan sa mga panlabas na bagay, pero nare-realize natin, no, kung makamtan natin ang mga bagay nito na panglabas, may kakulangan pa rin para sa atin. At naniniwala ko ang malaking kakulangan nito ay ang karunungan at kaalaman na nagbumula sa salita ng Diyos, na dapat sana dito tayo mapuno, no? At talagang ang lahat ng mga bagay na hinahanap natin sa ating buhay, kung mapupunan ng Panginoon mula sa loob natin, ay yung mga panlabas na yan ay mga susunod na mga bagay na lamang yan. Hindi tayo masyadong maapektuhan, no? Kaya tayong mga mananampalataya sa Panginoon talaga puro panloob na paggawa ng Diyos ang kanyang ginagawa. At napakalaking tulong po kung tayo ay magpupursige
sa karunungan at kaalaman na gagaling sa Kanya, sapagkat dito niya ibibigay ang lubos na kagalakan, lubos na kakumpletuhan at lubos na kasiyahan sa ating buhay na masusumpungan natin sa salita ng Diyos. Kaya sana po ay isang bagay ang matutunan natin sa gabing ito ay kung gusto ko na talagang makabenepisyo ng karunungan at kaalaman na nanggagaling sa Diyos, na maunawaan ko ang buhay ng isang nagtitiwala sa Panginoon, ang buhay ng isang mananampalataya, ang kapunuan na mga kailangan ko sa aking sarili. Mga kapatid, nandito lamang po lahat, na talagang ito ang magbibigay po sa atin ng kakumpletuhan, magbibigay sa atin ng lubos na kaligayahan, kasiglahan, at yung ating pag-ibig sa Diyos ay talagang magiging ganap at tayo ay lalago sa ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. So marahil po yun lamang po yung dalawang ito na magandang sana nakita natin sa panimula ng kabanatang dalawang ito. Okay? Ang pagpupursige sa karunungan ito. Okay, dapat may gagawin tayo. Sana simulan po ninyo pag bago po kayo matulog mamaya ay muli basahin po ninyo itong verse 1 hanggang 10 ng chapter 2 ng Kawikaan, upang mas lalo na maunawaan po natin, na talagang makita natin na talagang magpursige tayo sa paghabol sa karunungan ng Diyos, at kung ano yung benepisyo na talagang maibibigay nito sa ating moral na benepisyo ng karunungan kung ito ay makakamta natin, at nakita natin, naniniwala ako, gaya po ng sabi ko sa inyo, ay talagang makukumpleto tayo. Yung hinahanap natin talagang ligaya, kasiglahan, lakas, kagalakan, nandito po lahat sa salita ng Panginoon yan. Kaya sana ay sa ilang mga talatang nakita natin dito ay talagang punuan ng Panginoon yung ating mga pangangailangan sa loob natin, upang lumakad tayo ng may karunungan at kaalaman na nanggagaling sa Diyos, nanggagaling sa Kanyang mga salita. Kaya bilang paglalapat po, ano ang gagawin mo para talagang makuha natin ang benepisyo ng karunungan at kaalaman ng Diyos? Nandito na po, nandito na ang karunungan, ang wisdom and knowledge mula sa Kanyang mga salita. Kaya sa paglalapat ay anong gagawin ko ngayon upang makuha ko ang mga bagay na ito, upang magbunga sa aking buhay na talagang magkaroon ako ng kagalakan, kasiglahan, kapayapaan na nagmumula sa Kanya, at naniniwala ko mula sa loob, paglabas niyan ay talagang ito ay makikinabang tayo sa ating mga buhay, at ang moral na ating buhay ay talagang huhubugin ito sa isang pamumuhay na matuwid, isang buhay na lumalakad na ayon sa ninanais ng Diyos para sa atin. Kaya hinihikayat ko po kayo, tayong magsawa, na ang karunungan at kaalaman ng Diyos mula sa Kanyang mga salita ay talagang magpursige tayo, na lumago tayo sa salita ng Panginoon. Okay? Hindi po ito paramihan ng pagbabasa, hindi po ito paramihan ng pagsasaulo ng mga talata, kundi ito ay paramihan na kung paano ay nalaman mo ito at dapat gawin natin ito upang ito'y magsilbing isang karunungan para sa atin. Kaya sana po ay ipagpapatuloy nito sa susunod na Biyernes sa ating pulong panalangin. Inuulit ko po ay ano ang gagawin mo ngayon? Hawak na natin ang karunungan at kaalaman ng Diyos mula sa Kanyang mga salita, at inuulit natin ano ang gagawin ko para ito'y saliksikin, ano ang gagawin ko upang ako ay humilig dito sa karunungan at kaalaman ng Diyos, anong gagawin ko upang ang utos na ito ay aking magawa, ano ang gagawin ko sa kaparaan ng hinahanap po ang salita ng Diyos, anong gagawin ko upang ito'y pagyamanin at saliksikin ang inyong mga salita. Nasa sa inyo na po yan, mga kapatid. Okay? Kaya sana pare-parehas tayong makinabang sa karunungan at kaalaman na nagmumula sa ating Panginoon.
at napakalaking kakulangan at panghihinayang kung wala tayong gagawing paraan upang makuha ang kaalaman at karunungan na nagmumula sa Diyos, na dapat sana ito ang magagamit natin para sa ating pamumuhay bilang isang sumusunod sa ating Panginoon Jesucristo. At sana po ay ito ay nakatulong po sa atin. Gaya po ng sabi ko, na pag-uwi nyo ng bahay, muli po ninyong basahin ang chapter 2 ng Kawikaan. Basahin po ninyo ang verse 1 hanggang 10 para sa pagre-review at makita natin pa at mas lalong lumawak pa ang ating kaalaman at maunawaan ang tungkol sa karunungan at kaalaman ng Diyos na nagmumula sa kanyang mga salita, na kung paano ay makabenepisyo po tayo, no? Ang ating moral ay hubugin ito sa malinis na pamumuhay natin sa bawat araw na nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Okay, tayo po yung manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa time na ito na binigay mo sa akin upang ang mga kapatid muli sa Majuro Christian Church ay makapag-aral kami mula sa karunungan na nagmumula sa inyo sa aklat po ni Haring Solomon, kung paanong gamitin po ninyo ito, Panginoon, upang mas lalo naming nasahin na makita at mapakinabangan po ang karunungan at kaalaman na nagmumula sa inyong mga salita. Kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng lakas na gumawa kami ng paraan kung paano namin ito mapapakinabangan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng tamang disiplina, tamang paraan, Panginoon, upang pakinabangan po, Panginoon, ang inyong mga salita sa aming buhay. At sana po ito ay magbunga sa amin ng tunay na kagalakan, kasiglahan, lakas, Panginoon, upang patuloy na kami po inyong palaguin sa aming pananampalataya at kami makapaglingkod para sa inyo at patuloy ka naming mahalin, Panginoon, ng buong isip, buhay, ang aming kaluluwa, buong puso, upang ang pagmamahal na ito ay maging ganap sa amin, upang sa aming pang-araw-araw na buhay ay magawa namin ang kalooban mo para sa amin. Salamat po, Panginoon, at patuloy na ingatan mo ang aming mga kapatid sa Majuro Christian Church. Sa pagdating po ng araw ng linggo, muli sama-sama kami na maglilingkod, sasamba sa inyo, at patuloy nagabayan po ninyo ang aming pamumuhay sa matuwid na pamumuhay at banal na niyanais mo, Panginoon, bilang tagasunod ng aming Panginoon Jesucristo. Salamat po sa gabi na ito at ingatan po ninyo bawat isa. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin alang-alang po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong mga kapatid, at patuloy na nawa po ay pagpalain tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Muli po ay magkita-kita tayo sa linggo para po sa muling pag-aaral ng salita ng Panginoon, at patuloy na palaguin niya tayo sa kanyang karunungan at kaalaman na nagmumula sa kanyang mga salita. Pagpalain po ang bawat isa sa atin sa mga sandali ito. Maraming salamat po.